Ako si Marvina. Ibabahagi ko ngayon ang kwento ng tatay ko na si Amado. Isang albularyo na kinatatakutan at ikinagalang sa buong bulubunduking bahagi ng Kidapawan. Hindi lang siya basta manggagamot. Siya ang kinukunan ng lakas at pag-asa ng mga taga-baryo tuwing may kakaibang nilalang na sumasalakay. Noong panahon na yon, taon 1978, sunod-sunod ang mga kabataang nawawala. May ilan na natagpo ang butot balat na lang. May ibang hindi na kailanman nakita. Pinaniniwala ang may aswang na namumugad sa gubat sa likod ng baryo namin. Isang gabi, habang nagkakape si Amado sa harap ng kubo naming kahoy, lumapit si Mang Andres, kagawad ng baryo. "O Amado, may isa na namang bata na nawala kagabi anak ni Aling Fe. Umalis daw sandali para umihi, di na nakabalik. Ilan na ba silang nawawala ngayong buwan?" "Ingkoy, 4 na. Kasali yung binata ni Mang Nonoy. Pare-pareho, lahat kinukuha paggabi." Tumayo si Amado. Kinuha ang kanyang supot na may lamang dahon ng agimat, pulang sinulid at langis na binasbasan niya mismo. "Hindi nito basta hayop lang sa gubat. May matandang aswang sa paligid at mukhang hindi lang isa," sabi ni Amado. Mabilis niyang tinapos ang pagkakape at tinawag niya ako. "O Marvin, bantayan mo ang nanay mo. Huwag na huwag kayong lalabas pagsapit ng dilim." Tumangulang ako. Sanay na ako sa ganitong babala ni tatay. Ilang beses ko na rin siyang nakitang sumugod sa mga gubat, bitbit ang kanyang buntot pagi, langis at buntal na pamalo. Gabi na nang umalis si tatay, kasama sina Mang Andres at 2 tanod. Bitbit nila ang mga sulo, itak, at ang dasal na panangga laban sa masamang espiritu. Tumungo sila sa masukal na bahagi ng Sityong Magdag. Dito raw huling narinig ang hiyaw ng nawawalang bata. Habang naglalakad sila, may humuhuni sa di kalayuan. Hindi yun huni ng ibon, isa iyong malamig na tunog at tila pag-iyak ng sanggol na may kasamang halakhak. Ay, hindi normal to, Amado. Parang nangahakit Sabi ng isang tanod. "Huwag kayong magpasilaw sa tunog. Hindi sanggol yan. Isa yan sa anyo ng aswang." Bigla silang huminto sa harap nila. May nakatambad na malaking itim na baboy. Ang laki nito ay halos kasing laki ng baka. Nakatitig ito kay Amado. Ang mga matay pula, may laway na tumutulo mula sa bibig. Teka, ano to?" "Hindi yan baboy. Yan ang anyo ng isa sa mga nilalang na bumibiktima sa atin." Agad nilang binuhusan ng langis ang buntal na pamalo, sabay bigkas ng isang orasyon. "Sa ngalan ng liwanag at sangkap ng lupa, sunugin ang kadiliman." Isang mabilis na hampas ang pinakawalan ni tatay. Tumama iyon sa batok ng baboy. Natigilan ito sa sakit at sa harapan ng lahat, unti-unti itong nagbago ng anyo. Naging isang matandang babae yun. Hubad, may mahabang kuko at balat na kulubot. Bumula ang bibig nito at tinangkang umatras. "Di mo ko kayang patayin, Amado. Magpabalik ako," sabi ng nilalang. Ngunit bago pa ito makatakbo, isang tanod ang sumugod at sinaksak ito ng itak sa may dibdib. Napahandusay ang matanda sa damuhan. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Patay na raw ang matandang aswang, pero si Amado ay hindi pa natag. "May iba pa. Hindi siya nag-iisa. Ang ganitong uri ng nilalang, palagi may kasamahan. At kung totoo ang kutob ko, mas malakas ang kasunod." Makalipas ang 2 gabi, may tumambad na bangkay ng kambing sa gitna ng kalsada. Wala itong laman loob, tuyo ang dugo, at sa tabi nito may marka ng paa, pero hindi paa ng tao at ni hayop, parang hugis kamay na may kuko. "Amado, ito na naman," sabi ni Mang Andres. "Iyan daw mga tanod. Magbantay bawat kanto. Walang lalabas ng bahay kapag dilim na," sabi naman ni Tatay Amado. Kinagabihan, habang umiikot si tatay, may narinig siyang malalakas na kaluskos sa bubong ng isang bahay. Nang sumilip siya, may nakita siyang malaking itim na ibon.
Hindi ito kalapating bundok, hindi rin uwak. Ang laki ng katawan ay halos kasing laki ng aso. Nang magtama ang mga mata nila, lumipad ito palayo sa bilis ng kidlat. Iyan ang pinuno nila. Dito na to. Ilang gabi ang lumipas, tahimik ang buong baryo. Ngunit hindi pa natag si tatay. Alam niyang nagpapalakas lang ang kalaban. Isang umaga, dumating si Mang Felino, halatang hinihingal at pawis na pawis. Amado, si Lita, ang asawa ko nawawala. Agad na napatayo si tatay mula sa kinauupuan. Ano? Kailan pa? Gabi pagkagabi, nakita ko siyang lumabas, sabi niya, sandali lang sa banyo sa likod. Tapos nun, hindi na bumalik. Nagmadaling pinuntahan ni tatay ang likod bahay ng mag-asawa. May bakas na mga kalmot sa pader at sa kawayan. May dugo sa lupa, pero hindi kalat kundi tila hinigop. Hinila siya, pero hindi binuhat ng tao. Ginapang siya palabas. Luminga si Amado sa kasinundan ang mga bakas papuntang gubat. Agad siya pumalik sa bahay at kinuha ang kanyang pamalo, langis at orasyon sa maliit na lalagyan. Bantayan niyo si Marvin at ang nanay niya. Ako nang bahalang susugod, sabi ni tatay. Madilim ang langit, walang buwan at tahimik ang paligid. Mag-isa si tatay sa gitna ng kagubatan. Bitbit niya ang sulo at ang kanyang buntal na pamalo na may balot na pulang sinulid. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng mahinang halakhak. Kasunod nito ay amoy bulok na karne at bumigat ang ihip ng hangin. Pakiramdam niya may nakamasid sa kanya. Hindi mo ako maluloko. Lumitaw ka na! Sa likod ng isang punong nara, dahan-dahang lumitaw ang isang nilalang. Mahaba ang buhok nito. Umaabot sa lupa. Hubad, payat, pero mahaba ang dila na parang ahas. Ang mga kuko nito ay matutulis at ang mga matay puro puti. Ang tapang mo, Amado. Isa ka lang, pero lumapit ka sa pugad namin. Wala akong balak pakipag-ayos. Ibigay niyo si Lita o lulunurin ko kayo sa sariling dugo ninyo. Nag-inting ang katawan ng nilalang. Parang biglang lumaki at lumobo ang anyo nito. Tumalon papunta kay tatay. Pero sa isang iglap, pinalo siya ni tatay sa may hita. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Iyan ang langis ng San Benito. Hindi ito ordinaryong pamalo, sabi ni tatay. Nagtago sa dilim ang aswang. Humiyaw ng pagkalat-kalat. Sumagot ang tatlong boses mula sa paligid. Tila may kasamahan pa. Napalingon si tatay. Tumalon mula sa may sanga. Isa pang nilalang na may anyo ng itim na pusa, pero may pakpak. Sinugod siya mula sa likod. Mabilis na umikot si tatay at hinampas ang pamalo sa may hangin. Sumalpok ito sa mukha ng pusa at lumagapak ito sa lupa. Hindi na nag-aksaya ng oras si tatay. Pinagpapalo niya ang dalawang nilalang hanggang sa tila matunaw ang mga balat ng mga ito at sumingaw sa lupa at nag-iwan ng amoy na masangsang. Pagkatapos ng laban, nakita niya si Lita, nakatali sa puno, nanginginig pero buhay. Kinabukasan bumalik si Tatay Amado kasama si Lita. Tumutulo ang luha ni Mang Felino habang yakap ang asawa. Mahal ko, buti maayos ka, sabi ni Mang Felino. Pinagpasapasahan nila ang dugo ko, pero may isa hindi pa nagpapakita. Hindi ko pa siya nakikita, pero parang siya ang pinuno nila, sabi naman ni Lita. Tumahimik si Amado, hawak pa rin niya ang kanyang pamalo habang nakatingin sa direksyon ng bundok. Lumipas ang mga araw, muling nanahimik ang paligid. Walang batang nawawala, walang hayop na pinapatay, pero may mga kasabihan. May itim na ibong palaging dumadapo sa may bubungan ng simbahan. Tuwing madaling araw, nakita rin daw ito sa tabi ng ilog. Isang gabi habang natutulog kami, may malakas na kaluskos sa may bubong. Napabalik si Tatay Amado
at kinuha ang buntal. Tumingin siya sa amin. Dito lang kayo, huwag kayong lalabas. Umakyat siya sa may bubong. Dahan-dahan ang bawat hakbang. Pagdating niya sa taas, nakita niya ang isang malaking ibong itim. Mahaba ang tuka, pulang-pula ang mga mata. Nakatingin ito kay Tatay Amado. Hindi mo ko tinatantanan. Demonyo ka. Nang magsalita si Tatay Amado, biglang nagbago ng anyo ang ibon. Naging isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng itim at may balat na parang sunog. Ako si Inkal. Matagal na akong nagmamasid sa iyo, Amado. Ilang taon mo nang pinapatay ang lahi namin. Dahil kayo halimaw, hindi nyo binibigyan ng halaga ang buhay ng tao. Kailangan namin mabuhay at ang laman ng tao ay pagkain namin. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Biglang sumugod si Inkal. Bumagsak silang pareho mula sa may bubonga. Sa lupa nagtagisan sila ng lakas. Si Tatay Amado, gamit ang kanyang pamalo, ay walang humpay sa pagpalo. Ang naturang nilalang, mabilis at matalim ang mga kuko. Dumugo ang braso ni Tatay, pero hindi siya bumitaw. Biglang binuhusan ni Tatay Amado ng langis ang agimat. Ang kamay niya at sinampal iyon sa may mukha ng nilalang. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Lumabas ang usok sa mukha ng nilalang. Wala kang alam sa totoong lakas namin. Biglang tumalon ng aswang sa may hangin at naging ibon. Lumipad ito palayo. Duguan pero buhay pa. Kinabukasan dumalaw sa bahay si Mang Andres. Amado, hindi mo ba nasundan kagabi? Babalik siya. Hindi matatapos to hanggat hindi siya tuluyang nawawala. Sabi ni Tatay Amado. Handa kaming tumulong kung kailangan. Pag bumalik siya, hindi lang ako ang pakay niya. Lahat tayo. Kaya pagdasal ninyo ang baryo at maganda kayo. Lumipas ang 2 linggo. Tila tahimik ang paligid. Pero si Tatay Amado ay hindi nananahimik. Araw-araw siyang lumilibot sa mga gilid ng baryo. Nakikinig sa bulungan ng hangin. Nagbabantay sa mga bakas na maaaring iwan ng kalaban. Isang gabi habang binubuo niya ang bagong langis na panangga sa silong ng bahay, lumapit si Aling Rosa, isang matandang babae mula sa kabilang purok. Amado, may nakita akong kakaiba sa sapa kagabi. May babaeng hubot-hubat, nakalubog sa tubig. Ang mata niya puting-puti. Nang mapansin akong nanonood, tumawa ito at lumubog bigla. Tumayo si Tatay Amado at kinuha ang lumang mapa ng baryo. Yung sapa sa may dulong bahagi ng Sitio Malungon? Oo, doon nga. Akala ko multo lang pero naalala ko ang mga kwento mo. Tumango si Tatay Amado. Hindi yan multo. Isa yan sa mga bantay ni Inkal. Sinusubukan nilang magasik ulit ng takot. Kinabukasan maaga pa lang ay nagtungo na si Tatay Amado sa sapa. Bitbit niya ang kanyang buntot pagi at ang orasyon na nakabalot sa abaka. At isang maliit na boteng may lamang pulang langis. Tahimik ang sapa, walang kahit anong kaluskos. Lumapit siya sa gilid at binasag ang boteng may langis, saka binigkas ang dasala. Sa sino mang nilalangan nandirito, sa ngalan ng liwanag, ako'y lumalaban. May pagyanig sa tubig. Umangat ang malaputik na likido mula sa ilalim. Tumindig mula sa gitna ng sapa ang babae. May balat na parang kaliskis. Ang mga kamay ay mahaba at tila palaka. Amado, ikaw na naman. Hindi ka pa napapagod? Wika ng nilalang. Hindi ako titigil hanggat may kagaya ninyong nangunguha ng buhay ng inosente. Sumugod ang nilalang. Sa loob ng ilang segundo, umikot si Tatay Amado. Sinampal ang pamalo sa katawan ng babae. Umiskis ito sa balat at parang nasunog ang kaliskis. Lumaban pa ito ng ilang ulit, ngunit sa bawat hampas ng pamalo ay unti-unting nanghina ang naturang nilalang. Sa huling hampas sa ulo, bumagsak ito sa tubig at hindi na muling umangat. Pagsapit ng gabi,
Habang nasa hapagkainan kami, biglang tumahol ng sunod-sunod ang aso sa labas. Napatingin si Tatay Amado sa bintana. "Marvin, isara mo lahat ng bintana. Ilawan ninyo ang mga kandila. May dumarating." Sumilip ako sa labas. May aninong tumatakbo sa madilim na kalsada. Sa bilis nito, halos hindi mo masundan ng mata. Maya-maya pa, nakarinig kami ng pag-iyak ng manok. At saka, isang pagsabog ng bubong sa bahay ng mga kapitbahay. Si Tatay Amado ay dali-dali lumabas. Sa bubong ng bahay ni na Mang Eladio, may hayop na nakadapo na malaki. Itim ang pakpak at tila aso ang ulo. "Teka, gabunan to ah." Tumalon si Tatay Amado. Kinuha niya ang pamalo at tumakbo papunta sa bahay. Umakyat siya sa likod habang ang gabunan ay biglang lumipad at sumalubong sa kanya. Nagtago sila sa ere. Si Amado walang takot at ang halimaw ay galit na galit. Sa ere pa lang, pinatamaan na ni Tatay Amado ng buntot pagi ang katawan nito. Napasigaw ito at nagliyab ang bahagi ng pakpak. Bumagsak ito sa lupa. Nagtangkang tumakbo ang gabunan, pero hinarangan siya ng tanod na si Leo at ni Mang Andres. May dalang sulo ang mga to. "Ha, hindi ka na makakatakas!" Napalibutan nila ang halimaw. Pinagpapalo ni Tatay Amado habang binibigkas ang dasal ng pagtataboy. Unti-unting nabuwag ang anyo ng aswang. Naging tao. Naging isang lalaki na halos hindi mo makilala dahil sa sunog sa balat. Kinabukasan muling nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. "May isa pa natitira, si Inkal, ang pinuno nila. Alam kong hindi siya titigil. Malapit na siyang umatake. At kapag bumalik siya, hindi lang isang bahay ang uubusin niya." Wika ni Tatay Amado. Nagpasya ang mga residente. Gagawa sila ng sabayang bantay sa gabi. May tanod sa bawat kanto, may mga palutang na basbas sa ilog, at ang bawat pamilya ay binigyan ni Tatay Amado ng simpleng agimat na gawa sa ugat ng anahaw at langis. 3 gabi ang lumipas, walang nangyayari. Akala ng ilan, tapos na. Pero si Tatay Amado, hindi bumibitaw. Ika-4 na gabi, habang may bantay sa bawat sulok, may narinig na huni ng uwak. Isa lang yun pero paulit-ulit. Sa unay sa bubong, hanggang sa lumipat sa bawat bubong ng bahay. Sumilip si Tatay Amado sa may labas. "Nandyan na ang demonyo." Naglakad siya sa gitna ng baryo. Tahimik, bitbit ang buntot pagi. May paldang pulang sinulid sa hawakan at ang orasyon na isinuksok sa may bewang. Sa harap niya, dahan-dahang lumitaw si Inkal. Nakaitim ito, payat, ang mata ay tila walang kaluluwa. "Nandito ako, Amado. At sa gabing to, isa lang sa atin ang mamamaalam." Walang alinlangan si Tatay Amado. Tumakbo siya. Inihampas ang pamalo kay Inkal. Pero napakabilis ng kalaban. Umiwas ito. Sinipa si Tatay sa may tagiliran. Napaluhod siya. Ngunit hindi siya bumitaw. Tumayo siyang muli. Umikot at hinagis ang langis sa mukha ng kalaban. Umatras si Inkal, napasigaw sa sobrang sakit. Sa isang iglap, nagpalit ito ng anyo. Naging itim na baboy. Tumakbo. Pagkatapos ay naging malaking itim na uwak at lumipad ito. Pero hindi tinantanan ni Tatay. Habang lumilipad ang nilalang, tinamaan ito ng orasyong ibinuga ni Tatay Amado mula sa ginamit niyang tubig na binindisyonan. Tumama ito sa pakpak at bumagsak si Inkal sa lupa. Nagpalit ulit ito ng anyo, naging tao ulit at duguan. "Hindi pa rin sapat ang lakas mo," sabi niya. "Ang lakas ko, hindi lang sa agimat." Huling hampas ni Tatay Amado, sabay bigkas ng orasyon. "Sa liwanag ng araw, sa lakas ng lupa, sa lakas ng dugo ng aking mga ninuno, umalis ka sa mundong ito, demonyo ka." Tumili si Inkal, nagliyab ang buong katawan at natunaw na parang abo. Nang natunaw ang katawan ng nilalang,
Saglit lang na natahimik ang buong baryo. Wala na ni isang ihip ng hangin. Tila pati ang mga insekto sa may damuhan ay natigilan. Napatayo si Amado. Hawak pa rin ang kanyang pamalo. Maya-maya pa'y nagsilabasan ang mga tao sa baryo. Sina Mang Andres, Tanod Leo at maging si Mang Filino. Lahat ay may dalang sulo. Pumalibot sila sa kinaroroonan ni Tatay Amado. Amado, ayos na ba? Tumango si Tatay Amado habang pinapahid ang pawis sa may noo. Wala na si Ingkal, pero hindi ibig sabihin ay wala na masama. Kailangan manatiling mapagmatyaga. Lumapit ako at ang aking nanay. Niyakap ko si tatay ng mahigpit. Akala ko mawawala ka na, tay. Hinaplos niya ang ulo ko. Pag may masamang kailangang harapin, hindi ako uurong anak, lalo na para sa inyo. Lumipas ang mga araw. Sa kauna-unahang pagkakataon na naging tahimik ang buong baryo. Wala nang mga nawawala, wala nang bangkay ng hayop sa may kalsada, at wala na ring itim na ibon na nagpaparamdam sa bubungan ng simbahan. Nagpasalamat si Aling Rosa kay tatay, pati si Aling Fe na nawalan ng anak noong mga unang gabi ng Kalbaryo. Lumapit ito kay Tatay Amado na may dalang binurong bigas at itlog na maalat. Alam kong hindi na maibabalik ang anak ko. Pero salamat, Amado. Dahil sa'yo, maliligtas mo pa ang iba dito sa baryo. Tahimik lang na tinanggap ni tatay ang ibinibigay ni Aling Fe. Marahan ang pagkakabig sa dala ng naturang matanda. Ang totoo, dapat hindi nangyari ang ganitong bagay. Pero ang mga halimaw kasi, hindi sila pipili kung sino ang sasaktan. Kaya kailangan may lalaban. Isang gabi, habang nakaupo si Tatay Amado sa harap ng bahay, may batang lumapit, si Dado, apo ni Mang Eladio, bitbit ang isang munting kahon. Tay Amado, sabi po ni Lolo, ibigay ko roto sa'yo. Kinuha ni Tatay Amado ang kahon at nang buksan ito, ang laman nito isang lumang kwintas na may maliit na mutya ng bato ng ilog na kulay berde. Ito yung ginagamit ko noong una akong nakaengkwentro sa isang aswang. Matagal na panahon na. Bakit? Bakit nasa amin po yan, Tatay Amado? Sabi ni Dado. Iniwan ko to noon kay Eladio bilang panangga. Ngayon ligtas na ang baryo, ibinalik niya na. Pinatong ni Tatay Amado ang kamay sa ulo ni Dado. Pag lumaki ka na bata, dapat alam mong pwedeng ipaglaban ng tama kahit gaano kahirap. Sabi ni Tatay. Habang patuloy ang pamumuhay ng mga taga-baryo, si Tatay Amado ay unti-unti nga nag-iiba ng galaw. Hindi na siya madalas lumalabas, pero kada gabi, bago matulog, pinapahiran pa rin niya ng langis ang mga bintana. Pinapalitan ang pulang sinulid sa may pintuan at binibigkasan ng orasyon. Alam niya ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng katiwasayan. Para kay Tatay Amado, ang panganib ay pwedeng bumalik sa iba't ibang muka. Hindi lang sa aswang, kundi minsan sa anyo ng pagkakalimot at pagiging kampante. Isang buwan matapos ang huling engkwentro kay Ingkala, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa kalsada at ang mga matatanda ay abala sa pagsasaing at paglalako. At ang mga tanod ay muli nang nagbabantay, hindi para sa halimaw, kundi labanan sa karaniwang gulo ng pamayanan. Pero si Tatay Amado, kahit anong katahimikan ng paligid, hindi nawawala sa kanya ang palaging maging alerto. Kahit walang kalaban sa paligid, patuloy pa rin siyang nagbabantay. Tahimik lang, hindi nagyayabang, hindi nagpapakita ng pagod. Minsan, habang nagwawali siya sa harap ng bahay, lumapit si Mang Andres. Amado, kung hindi dahil sa'yo baka wala na kami ngayon. Pati yung mga batang may kinabukasan, baka kinain na ng aswang. Tinapik siya sa balikat ni Tatay Amado. Di ako nag-iisa sa laban, Andres. Pagsama-samang tao, kahit gaano karami pang aswang, pwede silang mapigilan. Lumapit ako noon, hawak ang lumang pamalo ni tatay.
Pinasilip niya sa akin kung paano ito ginagamit, kung saan itinatali ang pulang sinulid at kung paano bigkasin ang simpleng dasal para sa proteksyon. Hindi lang to armas, anak Marvin. Alaala to ng lahat ng pakikipaglabang ko. Tumango ako sa sinabi ni tatay. Tahimik kong tinanggap iyon. Lumipas pa ang maraming taon. Nagsimulang tumanda si Tatay Amado. Nabawasan ang lakas, naging madalang ang paglalakad niya sa palibot. Pero ang kanyang presensya sa baryo ay nananatiling matibay. Kahit ang bagong tanod, ang mga bagong kabataan, lahat ay nagpapasalamat sa kanya. Hanggang dumating sa araw na si Tatay Amado ay pumanaw sa payapang paraan. Hindi sa digmaan, hindi sa kamay ng halimaw, kundi sa sariling higaan habang hawak ang pamalo at rosaryo sa kabilang kamay. Buong baryo ang dumalo sa libing. Ang mga matatandang dati niyang tinutulungan, ang mga batang minsang iniligtas niya, pati ang mga hindi niya naisalba pero kailan may di niya nakalimutang ipagdasala. Naiwan sa akin ang kanyang pamalo at sa bawat taon na lumilipas, ipinapasa ko rin ang aral at ang kwento ni Tatay Amado sa mga batang aking nakikilala at natuturuan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng bisig o tapang sa pakikipaglaban. Mas mahalaga ang paninindigan, malasakit sa kapwa at paniniwala na ang kasamaan, gaano man kadilim, kayang labanan kung ang tao'y magkaisa at hindi basta susuko. Ang kwentong ito ni Tatay Amado ay paalala na ang kabayanihan ay hindi kailangang malakas ang katawan. Sapat ang matibay na puso at tapang ng loob para ipaglaban ang tama. At sa bawat panahon, lagi may bagong albularyo, bagong pagbantay na handang humarap sa anumang kampo ng kadiliman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayo palagi.